people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay at fresh ngayong araw na to. Syempre, masaya ako dahil una, nagkasama kami ni RJ dito. Tapos pag alis ni RJ, pumunta naman ang aking best friend na si Rona LB. Kaya bisibisihan ng lola ninyo. At ayun, sobrang sinusulit ko yung mga araw kasi na nakasama ko sila. Kaya hindi ako nakakapag-live. Pero kasi sana naiintindihan ninyo. Dahil syempre itong mga to ay malapit sa puso ko. Diba? So yun, kaya happy ako. And then, ayun pa, syempre, kanina sabi ni PETJ sa akin, lagi kang busy ngayon, diba? Pero araw-araw naman na magkasama kami at araw-araw kami kumakain, di ba? No Sunday nga, rumampa kami dun sa ano. Sabi ko, saya-saya ng feeling. Basta masaya ako ngayon. Medyo pagod lang kasi, syempre, maraming ginagawa, nagtatrabaho. Tapos, syempre, marami tayong mga pinagkakaabalahan ngayon. Kaya, sobrang pagod konti. But, happy ang puso ko. So, yan! At eto na, syempre marami akong hatid na chika sa inyo. Pero syempre bago ako chumika, gusto ko munang batiin syempre si Christine Ann Perez. Sobrang miss na miss ko siya. Saka si Herbie, si John Herbie na talaga naman, ay nako, bukas magla-live ako ng maaga para maabutan ko siya. Charot! So yan! And then of course, sa inyong lahat, maraming salamat syempre sa walang sawang suporta at pagmamahal dito sa channel ko ng Mama Sam Vlog at sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. So maraming salamat guys. At syempre dahil mahal ko kayo, kaya marami akong bagong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin. So para sa unang chika, totoo ba to? Binibining Pilipinas 2024 host, isa nga daw ay si Binibining Pilipinas World 1993 at Miss World 1993 second princess na si Rupa Gutierrez. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ay, bongga. At least, di ba, naimbitahan nila si Rupa Gutierrez na maging host dito sa Binibining Pilipinas. Kung totoo man to. But ako, para sa akin kasi, si Rupa, wala namang kupas ang beauty neto. Tingnan mo, noong 1993 pa siya, di ba? Pero ngayon, talagang masasabi ko na parang wala namang nagbago kay Rupa Gutierrez. She's still pretty kahit may edad na siya. But masasabi ko kung hosting naman, gamay na gamay niya yan kung paano siya mag-host. And then, tingnan natin kung paano siya pagkabugan, syempre, at makikisabay sa mga beauty katulad nila. Sino ba yung mga host dito? Catriona Gray, and then nandiyan din syempre si tawag dito, ang alam ko may isa pang beauty, Kylie Versosa, di ba? And then MJ Lastimosa, plus si Miss Grand first runner-up 2016 na si Nicole Cordovez. So, tingnan natin kung makasabay si Rupa sa energy nila. So, good luck, di ba? Good luck sa mga hosts at good luck sa Binibining Pilipinas. I'm glad for Rupa Gutierrez. Ikaw ba? Natutuwa ka pa na magiging host siya sa Binibining Pilipinas? So, yan! And then, of course, kahapon nga naganap nga ang Beach Beauty ng Miss World Philippines, kung saan naman talaga naman, oh my God, nagpaligsahan ng eksena ang mga kandidata dito sa Aqua Boracay, na kung saan talaga naman masasabi ko ang gaganda ng mga kandidata. Pero syempre nakapasok sa top 12 ay syempre si Miss Capiz. Ayun, ako, maganda naman si Miss Capiz. Si Miss Iloilo City, Bicol Region, Miss Pasig City, at Miss Pangasinan, Miss Tarlac Province, syempre nandiyan din si Miss Cavite, Miss Batangas, Miss Manila, Miss Cebu, Miss Baguio City, at Miss Pampanga. But syempre maraming natuwa dahil yung mga frontrunner na katulad na lang syempre ni Pasig, ni Baguio, at saka ni Tarlac ay nakapasok sa sa Miss World Top 12, Miss World Philippines Top 12 Beach Beauty finalist.
Pero, namili pa sila ng 8 Angel by Aqua Boracay. So, ang mga napili ay si Miss Batangas, si Miss Bicol Region, Miss Iloilo, Miss Quezon Province, Bukidnon, Miss General Trias, Miss Cavite, at Miss Dasmariñas, Cavite. But marami nga nagsasabi na hindi nakapasok ang front runner katulad ni Miss Baguio, ni Miss Pasig, at saka ni Miss Tarlac Province. So, ano ba ang chika natin dyan? Siyempre, ang chika ko dyan ay isa tong patunay na mag-ingat sila sa mga eksena na gagawin nila. Kasi siyempre, kung hindi sila napili dito sa maging angel, bakit hindi? Diba? So, sa kabila na ang lalakas nila, katulad na lang, halimbawa, ni Krishnan Gravides, talaga masasabi ko kung eksena at eksena ay talaga namang palong-palo. At saka syempre, yung ibang kandidata. But kailangan talaga dito na isiguro ng isang kandidata yung laban niya na pinakamalakas siya. Lalo na ngayon, di ba, nakita natin na parang may nasisilip sila na mas malakas pang iba. Di ba? So, yun. So, good luck. Good luck talaga sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss World Philippines. So, I'm so happy naman. Pero, medyo nakakatakot kung iisipin mo. But, good luck, di ba? At, talagang patindi ng patindi ang labanan dito sa Miss World. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Grand, first runner-up na si Miss Grand International 2019, first runner-up na si Maria Malo. Ngayon ay magiging officially candidates nga dito sa Miss Universe Mexico. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, yon. So, ako para sa akin, syempre, kung gagalingan niya ang competition, gagalingan niya yung laban niya, talagang kakabog siya. Pero kung hindi, ay makakain lang siya ng buhay. Ganon. Parang si Atisa Manalo, di ba? Parang ginalingan na nga lahat-lahat, natalo pa rin ng front ng mga baguhan, di ba? So, yung mga front runner dito sa Miss Universe Philippines, hindi sila nakasungkit talaga ng corona. Pero yung inaasahan natin kay Atisa na dapat Miss Universe Philippines, hindi nangyari yon. So, walang kasiguraduhan. Hindi porket first runner-up ka sa ganitong pageant o first runner-up ka sa ganitong pageant, ay winner ka na. Pero, kung nakuha niya maging first runner-up sa Miss International, so, kaya niya rin na manalo dito sa Miss Mexico, di ba? But depende na lang yon kung paano siya maghahanda ng bonggang-bongga sa kanyang laban sa Miss Universe Mexico. So, I'm so excited for her. Pero syempre, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya sa kanyang laban. Kung ano yung pasabog, di ba? So, yon. So, good luck. So, tingnan natin kung isa siya sa mga makikipagbakbakan sa mga galing sa Miss International. Oh, so yun, abangan mo yan. And then of course, pambato natin sa Miss Supranational na si Brandon Espiritu, Mama Sam. Tingin mo, siya kaya ang kokoronahan ngayon bilang hari ng supranational? Depende sa magiging eksena. Pero nakikita naman natin na malakas ang laban ni Brandon at talaga naman nakikipagsabayan siya ng bonggang-bongga sa kanyang laban dito sa Miss Supranational. Kung ako papipiliin, syempre nandoon yung paniniwala ko na kaya niyang manalo at kaya maaaring siya na ang susunod na hari ng supranational, but depende pa rin sa eksena na at makaka-eksena niya sa kanyang laban. So, good luck, di ba? Wish all the best. So, ako naman naniniwala naman ako na kayang-kaya to ni Brandon dito sa laban niya sa supranational. Support lang tayo. So, dapat keep voting para mas maka-eksena pa sila ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. And then, of course, another beach beauty na si Jasmine Omay, Mama Sam. Tingin mo, ano kaya magiging eksena niya dito sa Miss World? Maaari ba siya ang tanghaling bagong Miss World Philippines or ma-el tukuyo siya sa corona? Nako, nakakaloka naman yan. Alam niyo ako, kung ako tatanungin ninyo, pagdating dito kay Jasmine Omay, siya pinaniniwala ako sa mga galawan niya, lalo na dito sa competition ng Miss World Philippines. Isa talaga siya sa mga pasasabi nating front runner, matindi na kalaban ng mga baguhan. Kaya
ando doon pa rin. Kung destiny niya to, di sa kanya mapupunta yung corona, at kung kaya niya makipagsabayan, di good luck, di ba? So hindi natin alam kung ano ang ipapakita niya, but naniniwala ako na kung pukpukan din naman ang pag-uusapan ay kayang-kaya niya makipagpukpukan ng todo-todo sa kompetisyon. At yun yung abangan natin sa kanya, kung paano niya susungkitin ang corona ng Miss World Philippines. So ano ba tingin ninyo? Ako, para sa akin naman, malakas naman si Jasmine Omay. Kaya lang kasi medyo nakakatakot kasi hindi siya napili isa sa mga angel dito sa sa Aqua Boracay. Kaya ay nako, Jasmine, nakakaloka. Pero nakapasok naman siya sa 12 finalists. Ako naman, pagdating naman sa talino, pagdating naman sa eksena, magaling naman to. So, naniniwala ako na pagdating sa coronation night, kakabog yan ng bonggang-bongga. So, yan! And then, of course, eto, sign na ba ito, Mama Sam? Noong 2015, isa din sa mga naging lucky charm ni Pia Wurtzbach, etong si Gloria Diaz at saka si Margie Moran. So, yung nanalo siya ng Miss ng Binibining Pilipinas, may photo siyang ganito. Ako parang feeling ko yung nakoronahan na siya. So ngayon, lucky charm kaya ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo, si Miss Gloria Diaz at saka si Miss Margie Moran. Alam niyo, sa totoo lang, ako wala naman yung kinalaman kung sino yung kasama mo, kung sino yung nakaharap mo na, or nakasama mo na ba yung mga winners. So, yon, kumbaga parang photos kasi yon, pero wag natin maging basihan na parang eto naman nanalo na sa Miss Universe dahil may sign na ganito din yung nangyari noon kay Pia. Ako, para sa akin siguro, pag nagtrabaho siya ng bonggang-bongga katulad ng ginawa ni Pia at saka ni Catriona, ni Margie Moran at saka syempre ni Gloria Diaz para sa laban niya sa Miss Universe, maaaring mapabilang siya bilang reyna ng Miss Universe na galing sa ating bansa, di ba? So yon, ako naniniwala naman ako doon sa kung destiny mo yan. So tingnan natin, malalaman natin yan kung destiny nga ba ni Chelsea Manalo ang maging isang Miss Universe talaga. So ako naman, keep support lang naman ako dito kay Chelsea Manalo, at nakikita ko naman na kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman siya. So, kailangan nyo talaga ng isang bigatin na paghahanda para sa corona. So, iba kasi yung tinatrabaho mo talaga para masukit mo yung corona. Pero iba din yung parang sa mga taong wala kang ginagawa, paano mo makukuha yun kung wala ka namang ginagawa, di ba? So, basta laban lang, and then tingnan natin, may ilang buwan pa naman bago mag-Miss Universe, at magkakaalaman kung siya nga ba ang tatanghaling Miss Universe ng ating bansa. So, hindi natin alam kung ito na ba yung sign, kung ito na ba yung talagang masasabi natin, nako, ito na yon at kaya niyang kumabog, di ba? And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, syempre pambato natin sa supranational. Mama Sam, tingin mo kaya bang kumabog dito? Parang ang hina-hina niya sa mga survey, and then hindi talaga siya napapasama katulad ng mga ingay na nangyayari kay Miss Thailand, Indonesia, sino pa ba? Si Malaysia, Laos, ayun, si Laos at saka ang malakas kasi dito si India at saka South Africa. 'Yon. So ako, para sa akin kasi, sa totoo lang, ang laban naman ni Althea, syempre individual to. Kung may ingay ang ibang kandidata, hindi naman porket ibig sabihin na sila yung maingay sa social media, sila yung pinag-uusapan, sila yung nasa hot pick, ay sila na yung mananalo. May mga kandidata din naman kasi na, alam mo yon, silent lang sila pero biglang pak, di ba? Winner. So, magtiwala tayo sa pambato natin. Yes, medyo kung titignan mo nga, parang hindi siya ganun na pag-uusapan sa social media, lalo na sa mga hot picks, talagang hindi talaga siya nakikita doon. Yung ibang hot picks nakakaloka, pero yung sa ibang bansa, katulad ng mga Latins area, napapabilang naman siya doon sa top 10. But yung sa Philippines, I think hindi. Ganon. So siguro yung iba, yung paniniwala kasi nila, talagang hindi siya ganong kakabog. But ako, sa paniniwala ko, kaya naman niyang sumabay at kaya naman niyang maka-eksena ng bonggang-bongga sa mga kandidata. Kumbaga, tingnan mo na nga lang yung Supra magazine nila, di ba?
masasabi mo na kahit iba't ibang bansa na yung kasama doon, angat yung beauty niya, mapapansin mo yung beauty niya. At kung talino at diskarte naman, parang feeling ko naman, meron naman yon ang pambato natin. So ako naniniwala ako na kakabog, di ba? Basta magtiwala lang tayo kay Alethea at tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa laban niya dito sa Miss Supranational. Ako naman naniniwala naman ako na papasok yun sa semifinals. And then tignan natin kung aabot nga ba siya sa dulo ng competition. So, dasal at saka suporta. Ayun yung kailangan niya. Tapos, doon naman sa eksena na na nakikita natin sa laban niya, kaya-kaya naman niya kumabog ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, tignan natin kung ano ang patutunguhan ng laban niya dito sa Supranational. So, keep going and keep fighting lang. Sabi nga ganon. Basta magtiwala lang tayo sa pambato natin ng bonggang-bongga. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.